BBM natakot sa COA. Hugas kamay matapos cleared ang OVP sa COA. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Matapos ang paglabas ng report ng Commission on Audit ng Office of the Vice President ni Vice President Sara ay malinis ang record. Walang katiwalian, walang korupsyon. Okay, kita nyo naman talagang ilang beses na nilalabas ng COA at sinasabi nila na si VP Sara ay matino. Walang katiwalian na ginagawa. Pero ang kulit-kulit ng kamera. Lalong-lalo na si Castro, napanood ko. Gusto niyang makita yung resibo doon sa confidential fund. Kaya nga sinabi nung nasa COA, sa ombudsman, ng ombudsman, kung ilalabas yung resibo, di hindi na confidential fund yun. Diba? Mantakin mo yung confidential, gusto mong makita, karapatan daw talaga. Ikaw kaya, Cast. Ilabas mo yung confidential. Diba? Kaya kung Diyan ay imposibleng ma-impeach si Vice President Sara. Sabay naglabas naman ngayon ng pahayag ang Malacanang. Wala daw kinalaman si BBM sa nangyayaring pagpapa-impeach kay Vice President Sara. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, the impeachment complaint filed in the House of Representatives by several private citizens is clearly the complainant's independent initiative, and its endorsement is the prerogative of any member of the House of Representatives. The Office of the President has nothing to do with it. Matapos kasing ilabas ng Commission on Audit ang naging report nito patungkol sa Office of the Vice President na malinis naman talaga, walang korupsyon. Hugas kamay ngayon itong... walang korupsyon! Bakit ang kukulit nyo? Kaya ito'y lumalabas Ito na lang yung lumalabas talaga na natatakot sila maging presidente si VP Sara. Yun na lang talaga Hindi na pinag-uusapan dyan yung confidential fund Kumbaga dagdag anik-anik na lang yon. Gawa-usap na lang yon para magkaroon ng pag-uusapan. Kaya nga gumagawa sila ng paraan Diba? Para palabasin korupto si VP Sara, kaso nga lang mission failed. May mga nag-ebidensya na lumalabas na si VP Sara ay nagpapatunay na matino. Walang ginagawang masama. So ano pa ba ang dapat nating pagbasihan doon? Ultimo, ang taong bayan hindi naman nararamdaman na si VP Sara ay may ginagawang hindi maganda. Halos minamahal siya ng tao. O puwera doon sa mga anti-Duterte, ilalabas ko na kayo dito. Pero minamahal siya ng mga tao. Diba? Ano pa ba ang katibayan na pwede niyong tignan para makita niyo na isang Sara Duterte ay matino? So ang nakikita na lang namin dito is ayaw niyo siyang maging presidente. Hinaharang niyo siya, ganun na lang yun Yun ang pinaka-suma total ng lahat. Si BBM. At dito lang natin mapapatunayan na talagang mahina itong si BBM na hindi siya sinusunod ng Kongreso. Kayong siya ang presidente. At dito natin mapapatunayan na si BBM ay presidente lamang sa papel at hindi talaga siya ang ating tunay na Pangulo. Ayon sa post ni Chito A. Fuentes, BBM does appellate. If there is anything positive to come out of the impeachment case filed against Vice President Sara Duterte, it is the virtual confirmation that President Ferdinand Marcos Jr. is no longer president. A day after the impeachment case was filed, Executive Secretary Lucas Bersamin issued a statement saying the Office of the President has nothing to do with it. The complaint is clearly the complainant's independent initiative and its endorsement the prerogative of any member of the House of Representatives. For a moment, we are tempted to imagine ourselves in a sovereign state where the Constitution is upheld at all times and the law is supreme. Of course, we all know the real score until this point.
There were people who still held on to the fantasy that BBM is still president. That fantasy evaporated into thin air when he washed his hands off the impeachment complaint that he dismissed as a waste of time. Kumbaga gusto nilang i-impeach ang vice president nang wala silang katibayan. Wala namang ginagawang masama at walang ginagawa si VP Sara na kay-impeach sa taong bayan. Di ba dapat ang taong bayan ang naaapektuhan nun? Di ba bago i-impeach? Kaso wala naman siyang ginagawa na naaapektuhan ng taong bayan. Para saan? Para i-impeach siya. Di ba? Dahil ba sa inyo siya nakakaapekto? Ibig sabihin, kapag merong lingkod bayan na tapat sa tao at nagsiservisyo ng tunay, kapag hindi nyo nagustuhan ang galaw niya at ganun siya katapat, kung gusto nyong i-impeach o tanggalin siya sa pwesto, gagawin nyo. Diba? Parang napaka-unfair. Napaka-unfair. Diba dapat ang taong bayan, sa taong bayan manggagaling? Yung taong bayan na magiging boses nyo? Diba? Kung ano talaga ang nagiging performance ng lingkod bayan na yun? Hindi kayo? Diba? Kung kayo lang lagi ang masusunod, di wala na tayong magiging matinong pinuno. Tama ba ako mali, mga katunay? Kung sila lang ang nasusunod. 2 days earlier, it is nothing like the decisive and categorical rejection of former President Rodrigo Duterte to suggestions that former Vice President Leni Robredo comparing BBM to former PRRD, of course, is pointless, but that would digress from the issue at hand. For the impeachment complaint to even reach first base is a testament both to BBM's frailty and insincerity. Even the most vociferous of his critics, as the people behind the case once were, would think twice before proceeding with it under one who is firm. As to sincerity, well, BBM must have been somewhere else when it was being distributed. To be fair, BBM can be firm and decisive if he wants to. The manner by which the hakbang nagmaisog rallies were boot and unceremoniously is proof of that. Lest anyone forget, he is not Ferdinand Marcos Jr. for nothing. Early in his term, BBM unleashed his first-degree cousin, Speaker Martin Romualdez, obviously to groom him as his successor. If his father's reign is a template, Romualdez fits the bill. Romualdez comes with a lot of baggages, literal and figurative. But who cares? One cannot choose relatives, so BBM is stuck with him, for better or for worse, mostly for worse. That settled, Romualdez sets into motion the grand design for his succession, mastering all the resources at his disposal, and even wala naman na itulong. Those that are not his for the taking. Martin didn't waste time. There's just one problem though, a major problem that goes by the name of Inday Sara Duterte. To remove her from the equation, they waged a medyo mahaba-haba, mga katunay, yung pinapanood natin ito, no? Pero mas maganda to, di ba? Kaso nga lang English medyo propaganda campaign against her in the mainstream media. They accused her of misusing the confidential fund and even included her misusing the confidential fund, no? Akala mo si VP Sara lang yung ganun, no? Okay sana kung talagang ginawa ni VP Sara na misusing confidential fund talaga eh. Ang dami-dami ng gumagawa ng misusing ng pondo ng bayan dyan. Sa tingin niyo ba yung mga ibang namimigay ng ayuda dyan, kanyang galing pera yan? Di ba? Okay lang sana kung mamimigay ka ng ayuda tapos sa bulsa mo nang gagaling eh. Di ba? Yan ba hindi nyo pinoprotesta? Hindi nyo inuusisa? Yung tipong pamigay ng pamigay? Ginawang wheel time big time? Ginawang wheeling-wheelie? Wawawin? Diba? Ginawang ganon? Ginawang game show? Diba? Okay lang sana kung sa sariling bulsa. Kung tutulong ka sa sariling bulsa mo manggagaling. Wala namang pandemic eh. Diba? Yung tulong ng taong bayan, yung buwis na binibigay, yung pondo ng taong bayan, yung pondo ng bayan natin,
Ipamimigay yon talaga sa oras ng kalamidad, sa oras na kailanganin ng mga tao ng tulong. Hindi yung walang kalamidad, walang nangyayaring pandemya, walang problema, is namimigay ng ayuda. At ginagawang papremyo. Kulang na lang mamigay ng cellphone tsaka jacket. In the cases before the ICC, when all this failed, they resorted to the filing of the impeachment case against her. There's no argument that Martin's fingerprints are all over. But this is only because BBM surrendered the wheel of governance to him ahead of 2028. Unfortunately, for BBM and Martin, the fabled patience of the Filipino has snapped. The army of trolls employed to sow disinformation are no match to a people who have tasted good governance under former PRRD. They are the ones fighting back even as Vice President Inday and the Dutertes continue to keep their distance while parrying blows rained on them by Martin and BBM. Legal minds have dismissed the impeachment case at best as a botched job, the result of the haste with which it was prepared. It has no leg to stand on, but enough to satisfy the mounting pressure from administration allies getting uncomfortable with the delay. If they thought the impeachment would rattle VP Inday, former PRRD and their allies, they thought wrong. The worst thing that can happen is for her to be impeached, which she looks forward to because it will free her from the pressures that comes with the expectations of her own date with destiny. Her legions of supporters, however, would not allow that to happen. They and the country, not her, stands to lose most under Martin. That is what BBM and Martin would have to deal with. BBM washing his hands on the impeachment is immaterial. With his Parang ito yung panahon ni Poncio Pilato. 'Di ba? Yung panahon na yon, yung nililitis nila, yung gustong ipalitis ng mga tao is walang kasalanan. Walang nakikita si Poncio Pilatong kasalanan. Kaya ang ginawa niya, pinapili niya kung si Barrabas o yung walang kasalanan ang palalayain. Pero ang pinili ng mga tao ay si Barrabas. At alam nyo ngayon mga katunay kung sino si Barrabas. Yung taong makasalanan, siya yung nakakawala. Siya yung di ba? Pero yung tao na naglingkod sa mga tao, tumulong sa mga tao, nagbigay ng kanyang buong puso sa mga tao, siya pa ang napaparusahan. Na parang si VP Sara din ngayon. Walang kasalanan, walang ginagawang masama para sa ikabubuti ng taong bayan ang iniisip, pero siya pa ang lumalabas na korap, lumalabas na masama, lumalabas na kriminal, lumalabas na kung ano-ano. Siya pa. Napakalaking mali. Yung isang tao na napakasimple lang, siya pa yung nagiging maalwalang buhay. Diba? Napakasimple lang ni VP Sara para pagbintangan siya ng kung ano-anong ganun. Na nakikita natin sa iba na sobrang maalwalang buhay na hindi nila inuusisa. Diba? Virtual admission that he has lost control over his administration. BBM has only raised the temperature to a level of uncertainty reminiscent of the last days of his father in Malacanang. Hand-washing did not work for Pilate. It won't work for BBM. Nagkamali ka ng kinalaban BBM. Nagkamali ka ng tinaydor mo, mga Duterte. Yun nga doon sa usapan na nagkamali ka ng kinalaban, talagang mahirap talagang kalaban ng mga Duterte. Hindi lang sa matapang, 'di ba? Hindi lang sa may paninindigan. 'Di ba? Ang mga Duterte kasi maraming sumusuporta diyan. Isang malaking pundasyon na ang naipundar niyan. Malaking resibo na ang pinapakita niyan. Maraming taong bayan na sumusuporta sa mga Duterte. Bakit yan pa kasi ang napili niyong pakialaman? Di ba? Talaga, matapos kang tulungang makabalik, mantakin mo 32 million, pababagsakin mo. Ang pangalan ng Marcos sa Malacanang,
ito pa ang iyong igaganti. Huwag mong sinasagad ang Oo, galit. malaki ang naitulong din ng mga Duterte sa mga Marcos para makabalik sa Malacanang. At malaki ang naitulong ng mga Duterte para si Apo Lakay ay maihimlay dito sa atin. Dahil walang kahit sinong administrasyon, walang kahit sinong presidente ang nakaisip na si FEM ay bigyan ng galang at ilibing dito sa atin sa bansa. 'Di ba? Kasi nga natatakot sila sa sasabihin sa kanila ng mga tao. Natatakot sila sa magiging resulta. Pero si PRRD, pinakita niya na wala siyang pakialam sa magiging resulta kung ano magiging tingin sa kanya ng mga galit kay Marcos. Binigyan niya pa rin ng respeto si Ferdinand Marcos Sr. Tuon pa lang, is malaki na ang naitulong ng mga Duterte sa mga Marcos. Ng taong bayan. Yung mga kumakampi ngayon sa mga Marcos, yung mga sumisipsip, yung mga dumidikit, ano ba naitulong yan sa mga Marcos? Wala. Diba? Wala silang naitulong. Na alam mo sa sarili mo, BBM, na isa talagang mahina kahit noon pang eleksyon. Ang gusto talaga ng taong bayan na mamuno noong 2022 ay walang iba kundi si Vice President. Kung naglaban kasi ng pagiging presidente si VP Sara at saka si BBM, may posibilidad kasing manalo si VP Sara eh. Oo, may posibilidad. Ako tingin ko ganun eh. Sara, kung sakim si Vice President Sara sa Tama, yung pa'y sinasabi nung loko-lokong congressman ba yun? Na si VP Sara daw naghahangad ng mataas na posisyon dahil sa paghahangad niya kaya nagkakagulo. Hoy, unggoy. Parang nagkakamali ka na sinasabi mo. Ayaw nga ni VP Sara tumakbong Vice President eh. Gusto niya maging mayor eh. Pinilit lang siya, pinuntahan nga siya eh. At saka dapat mananalo siya ng pagiging presidente, malakas ang laban niya, pero pinagbigyan niya si PBBM, nag-vice na lang siya. Ano yung sakim sa kapangyarihan doon? Loko-loko ka ba? Diba? Pangyarihan, siya na lang ang tumakbong presidente. Tama. Kaso, at kung si PRRD may pinagtatakpan sa kanyang administrasyon, di dapat si VP Sara, pinukpok niya na tumakbo bilang presidente. Diba? Ayaw nga siya patakbuhin ni PRRD. Diba? Kayo kung makapag-imbento kasi kayo ng mga usalita. Nga siya ambisyosa. Kaya nga siya nagparaya kay BBM na kanyang maging vice president na lamang. Ang ambisyosa, iba sa ambisyoso. No? Si VP Sara, hindi ambisyosa. Hindi natin nakikitaan ang pagiging ambisyosa. Kung tatakbo man siyang bilang presidente sa susunod na eleksyon, yun ay para ipaglaban ang karapatan ng taong bayan at para itayo ang pangalan nila na sinisira ninyo. Diba? Pero talagang ang nananaig ngayon ay ang ambisyoso. Ambisyoso yun. Yun ang bida ngayon. Unahin mo ang problema ng bawat Pilipino, BBM. Unahin mo ang tunay na problema yan ng Pilipinas. PBBM. Dahil ang mga Duterte ayusin ang tunay at may malasakit sa mga Pilipino. Ang mga Duterte lamang ang nagparamdam na tunay na pagbabago, tapang at malasakit. Tunay na leader, hindi sila ang problema ng bansa. Yes. Kundi ngayon, kayo na ang problema ng Pilipinas. Ayun, at ating natong ngayon ng video na nagmula kay Robin Sweet Showbiz. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.